Kumusta po ba mga kaibigan? Pwede ba tayo mag-uusap? Can we talk? Shall we talk? How are you mga friends? Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. At kumusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, and good evening to all over the world. Shall we talk? Can we talk? Ang tagal na nating di nag-uusap-usap, hindi po ba mga kaibigan? Nais ko lamang po magbahagi muli ng maikling kwentuhan. Hihingi po ako ng konting oras niyo po upang tayo'y mag-usap, tayo'y magkwentuhan. At siya nga pala, binabati ko rin po ang mga kaibigan ko sa mga Spanish country, mga kaibigan ko sa Venezuela, sa Colombia, sa iba't ibang bahagi ng daigdig ng mga Spanish country, dahil marami po tayong mga kaibigan yan, mga kaibigan. Especially is it in Venezuela na marami ang namatay doon sa malakas na lindol na dumating nung isang araw lamang po. So ipagdasal po natin, let's pray for this country mga kaibigan. Hola a todos mis amigos de los países de habla España. ¿Cómo están? Espero que todo yan yaya bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, especialmente quienes están en Venezuela, país que recientemente sufrió un fuerte terremoto de magnitud 7.5 con casi 1,000 víctimas. Oremos por los amigos. So, ipagdasal po natin, mga kaibigan. Hello, yung kaibigan kong isa na matagal ko ng kaibigan na si Diver Villamesar. Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés salvo tras el fuerte terremoto reciente. Well, anyway, I know Colombia is a little bit far from Venezuela. How are you, my friend? I hope you are safe. So, mga kaibigan, tulad ng sinabi ko kanina, magkwentuhan po tayo, mag-usap-usap tayo. Ito ang iyong lingkod, si Froilan Snyder Marcos Ablo, na mag-share sa inyo ng kunting paalala. Maikling usapan, kaya hihingi po ako ng oras para tayo ay mag-usap, tayo ay magkwentuhan mga kaibigan. So, ngayon nakikita nyo itong kamyas. Maraming nakakakilala nito, maraming nakakaalam nito. Kung tawagin to sa English ay belembe, hindi po ba? Masasabi ko na mabuti pa ang kamyas, merong asim. Kumbaga meron siyang silbi, nakakatulong siya. Matapos natin alagaan, binibigyan tayo ng maraming bunga na magagamit natin sa samot-sari ng mga lutuin, mga ginataang tulingan o kaya sinaing na tulingan na merong kamyas. Napakasarap po niyan sa sinigang, sa tinula. Nagagamit po yan, marami pong silbi ang kamyas. Subalit nakikilala sa kanyang asim na napakasarap nito. Siguro yung iba dyan naglalaway na. Kumuha lang kayo ng asin, ang sarap na kayang sumausaw dyan. Talagang sa ayaw at sa gusto nyo maglalaway kayo at mapapakindat. Hindi po ba mga kaibigan? Kasi masarap din to, patikim-tikim. Yung iba nga ginagawang dessert to, ginagawang matamis. So ang masasabi ko kaibigan, mabuti pa ang kamyas. May silbi, may asim. Tatanungin kita kaibigan, I'm gonna ask you, ikaw, ano ang silbi mo sa daigdig? Ano ang silbi mo sa bayan? Lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Ano ang nagagawa mo sa ating bansa? Kasi pag tayo'y pumanaw, alam nyo mga kaibigan, ito din ang itatanong sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong relihiyon kang meron, ito ang itatanong. Isa ito sa itatanong ng ating Panginoon pag tayo ay umalis na sa daigdig na ito. Ano ang iyong nagawa nung ikaw ay nasa lupa pa? Isa yan sa katanungan ng ating Panginoon once na tayo ay pumanaw na. What have you done on earth when you're still alive? The Lord will ask you that. If we perish, if we die. Kasi lahat naman tayo papanaw, lahat tayo mawawala, lahat tayo maglalaho. Everything in this world will pass away. Lahat po. Wala po tayong madadala. Paano tayo nilikha? Babalik tayo ng ganun din. Katawan lang natin. Wala tayong madadala na kahit ano. Kaya, naway, dalangin ko mga kaibigan at kapatid at sa mga nakikinig,
na sana magkaroon tayo ng silbi sa buhay. Ano ba ang silbi mo sa buhay? Ang silbi mo ba yung mangbash, mambuli, manglait, maminta sa ating kapwa? Palagay ko hindi po yan karapat-dapat at hindi rin po yan ang nais ng ating Panginoon. Kasi sa panahon ngayon na lalo na't meron ng social media, talagang samot-sari na ang mga pangyayari. Pati ang mga kabataan na papariwara. Kasi sabi nga, kung ano yung nakikita ng kabataan sa matatanda, ginagaya dahil buong akala ng mga bata, tama yung ginagawa nila. So marami na kasi ngayon sa social media nakikita, mga politiko, mga matataas ang mga pinag-aralan, matataas ang mga katungkulan, mga nagsasalita sila ng hindi karapat-dapat na marinig o makita, madinig ng ating mga kabataan. Kaya nagagaya po dahil akala nila okay lang. At mga kaibigan, hanggat maaari din, iwasan nating mahusga, ang mambas, pabayaan natin sila, hayaan natin. Kung gusto nyo, payuhan nyo na lang, pero wag natin husgahan, wag natin ibas, kasi kawawa naman. Hindi mo nga sila binubuli, pero parang binubuli mo rin dahil binabash mo kung ano man yung mga komento na ginagawa nyo. Ako sa totoo lang, hindi ako nagbabasa ng comment. Kasi hindi po minsan maganda, maraming mga nagmumura, maraming kung ano-ano mga makikita mo, mga kalaswaan, mga kabastusan na nagagaya ng mga kabataan. Kaya kung minsan mas maganda pa yung wala tayong social media nung araw, marespeto ang mga kabataan, hindi katulad ngayon. Nakikita na ng lahat, wala nang age limit, maraming nakakakita. Kaya kung minsan mas maganda nga gayahin natin Australia. Ipagbawal na mga 18 years old below, bawal na ang cellphone talaga. Kasi nagagaya ng ating mga kabataan. At higit sa lahat, marami ng mga nakikitang hindi maganda, hindi kaaya-aya sa ating mga kabataan. Kaya mas maganda pa talaga nung panahon na wala pa ang social media. Kasi tahimik kahit papano, may kapayapaan ang bawat isa sa atin. Pero sa ngayon, grabe na, talamak na. Kaya tingnan mo ano nangyayari sa ating daigdig, mga kaibigan. Marami ng mga sakuna, marami ng mga nangyayari, maraming namamatay, maraming nagkakasakit, at maraming problema. Bakit? Kasi ang tao nakakaalala lang sa ating Panginoon kapag tayo ay may pangangailangan o kaya kapag ka nagkakaroon ng sakuna. So, bago maging huli ang lahat, mga kaibigan, pakaisipin natin na lagi natin ilagay ang Panginoon sa ating mga puso upang manatili ang pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Dahil yun ang unang itinuro ng ating Panginoon, ang mahalin ang ating kapwa. So, hanggang sa susunod, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Froilan Snyder Macri Shablo. Marami pong salamat. Thank you very much to all of my friends. Thanks for listening. And muchas gracias, mis amigos. Desde el fondo de mi corazón, te amo. Adios, mis amigos. Bye-bye, everyone. And God bless us all.